Alam nyo mga boss, ginagawa tayong tanga at bobo nitong mga senador at congressman eh. Isipin nyo itong mga boss ha, ziniro, hindi nila bibigyan ng subsidy yung PhilHealth kasi gusto daw nila itong turuan ng leksyon. Kung di ba naman talaga unggoy itong si Chis Escudero, si Grace po, yung mga senador at saka congressman ng BICAM, paanong tuturuan nyo ng leksyon? Eh nang dahil dyan sa ginawa nyo, nilagay nyo sa alanganin yung mamamayang Pilipino. O paliwanag ko sa inyo kung bakit. Sabi sa batas sa Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay dapat covered ng PhilHealth. Ang ibig sabihin lang naman yan, keso may monthly contribution ka o wala, bilang yung PhilHealth ay yung state health insurance provider, ay dapat lahat ng Pilipino ay makakuha o maka-access ng mga serbisyo ng PhilHealth. O ngayon, para doon sa mga nagbabayad o direct contributor, yung mga kinakaltasan buwan-buwan dyan sa PhilHealth, pag may sobrang pondo o malaki yung reserve funds ng PhilHealth, dapat mga hulugan yan ng mas mababang monthly contribution o hindi kaya mas maraming serbisyo na pwede nating ma-access. Para naman sa mga indirect contributors, tayong lahat yan na mga ordinaryong Pilipino, sabi ng Universal Healthcare Act, dapat makakuha pa rin tayo ng serbisyo mula sa PhilHealth dahil yun yung part ng gobyerno. Kaya nga tinawag na gobyerno eh. At sabi na nga ng batas eh, counterpart yan ng gobyerno para matiyak niya lahat ng Pilipino ay maka-access sa dekalidad na healthcare services. Kaya ang ginawa nyo, kung di ba naman kayo mga gago, di kayo nag-iisip, sa halip na pababain nyo yung contribution, paramihin nyo yung services ng PhilHealth at mai-enroll nyo yung mga ordinaryong Pilipino na hindi pa miyembro ng PhilHealth, puta, ziniro nyo pa yung subsidy. Tapos sa mababalitaan namin, ang mga putang inang taga PhilHealth, magki-Christmas party at mag-a-anniversary worth 138 million. Putang ina mo ka, Emmanuel Ledesma, Chief Executive Officer ng PhilHealth. Sama mo na yung buong board ng PhilHealth. At di pa doon natapos mga boss, ito mga putang ina mga congressman tsaka mga senador na nasa bicameral conference committee. Akala ko ba kailangan magtipid? Putang ina nyo, bakit nyo binalik yung 26 billion para sa AKAP program? Na kayo rin naman ang may control at kayo ang may say, sino ang makakakuha niyan? Naghatian pa kayong mga unggoy kayo. So pinapalabas nyo na mas okay ang one-time, big-time na pamimigay ng ayuda kaysa tiyakin nyo na may maayos na ospital at healthcare services na madadatnan yung ordinaryong Pilipino na nangangailangan yan. O for transparency, sino lang ang mga hindi pumirma dyan sa BICAM version ng budget? Si Risa Ontiveros, si Mig Zubiri, si Bato de la Rosa, at mismong si Bongo, na Senate Committee Chairperson on Health, hindi nga inatendan eh. Yang gaguhan nyo dyan sa BICAM. Kaya mga boss, sa 2025, alalahanin natin lahat ng pangalan ng mga congressman at senador na pumirma dyan sa BICAM at pumayag sa zero subsidy sa PhilHealth. At para sa iyo, Emmanuel Ledesma, Chief Executive Officer ng PhilHealth, mag-resign ka na! Kupal! Panoorin nyo yung video na to, no? Kasi magaling, bata pa, medyo bata pa, pero magaling siyang nag-explain, nagpaliwanag about sa PhilHealth. Ano yung posibleng disadvantage kung walang budget ang binigay, subsidy ang binigay ang government, no? At ngayon ko lang nalaman na yung 600 ay reserve fund pala siya. So reserve fund pala siya. So panoorin yung video kasi maintindihan mo yung opinion at yung side niya, which is very 101% tama siya pagka-explain. Last year, 100 plus billion pesos subsidy ang proposal for PhilHealth. But then, binagsak to 60 plus billion pesos na lang. For 2025 naman, ang proposed is 70 plus billion pesos. Then ngayon, wala na. Zero subsidy for 2025 dahil dito sa ating reserve funds. Hindi pa pag sinabi nating reserves, safety net yun. Nandyan ang reserves for emergencies pag meron tayong unexpected na demand sa healthcare needs. Tulad ng pinaka-recent na nangyari sa ating lahat. Pandemic. So ngayon dudukot tayo dun sa reserves natin for predictable expenses ng 2025. What happens
if something unpredictable does happen. Every month, nagbabayad tayo ng portion ng salary natin para sa PhilHealth. Para lang afloat tong sistema na to. Tapos ngayon, hindi na magpipitch in ang government kasi nga, marami pa tayong pera sa reserves. Kung ganoon, pwede bang hindi muna tayo mag-contribute tapos gamitin na lang yung reserves? Of course, hindi, diba? Required pa rin tayo to pay our share. Hindi ba unfair yun? Okay guys, so ngayon ko lang nalaman, no? Ngayon ko lang naintindihan sa kanya na yung 600 billion is reserve pala yun. Reserve one. At may point yung nag-video no nito, yung may-ari ng video na yan, may, just in case, reserve is for emergency fund. Just in case mayroong pandemic, no? Let's say pandemic or babalik yung mayroon tayong makukuha na budget doon. Paano kung mayroong sakuna, mayroong mga emergency, mayroong babalik ang pandemic na unod next year, 2025, or mayroong mga virus na darating 2025, walang budget. Walang budget binigay yung government. Nagdepende na lang sa magkano yung na balance, no? I think it's at 600, I think, kasi parang may na-mention sa doktor sa PhilHealth, yung director, na parang 400 something only. Kasi portion of that parang may investment, parang gano'n na short-term investment, parang gano'n ang explanation yan. So, walang makukuha. Saan ka tatakbo? So, nagdepende sa remittance sa bawat employee, no? So, which is unfair talaga kasi dapat na-explain din yan ni Shelo Magno na dapat ang subsidy sa government sa PhilHealth ay nasa batas talaga siya, nasa constitution talaga siya na magbibigay ang government from the sales tax, yung mga sa mga taxes sa mga tabako. Yun ang pagka-explain ni sa mining, yun ang mga explanation sa mga political analyst ni Shelo Magno at saka ni Marcolita, no, na napanood ko. So napaka-unfair na ang mga manggagawa, mga trabahante ang nagbabayad ng mayroong contribution, tapos yung government ay walang partnership or walang subsidy. Mas okay talaga sa malasakit, ate. Literal, zero balance kesa sa PhilHealth. Daming anek-anek. Sa totoo lang, hindi ko pa po natatry yung malasakit na yan. Pero base sa comment section, mas marami pa silang benepisyong nakukuha sa malasakit compare sa PhilHealth. Sa pagkakalam ko, wala naman tayong mandatoryong binabayaran pagdating sa malasakit. Ang binabayaran natin mandatory is yung PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Pero bakit ganun? Kahit hindi ka contributor, may nakukuha kang benepisyo pagdating sa malasakit. May mga buntis nga walang SSS, walang PhilHealth, pero pagdating sa billing nila, wala silang binabayaran kasi nilalakad nila sa malasakit. Unlike sa PhilHealth, may mga pasyente bumibili pa ng gamot sa labas kasi nga walang gamot sa loob ng ospital. Kahit sabihin natin 2 o 3 araw na na-confine yung pasyente bumibili ng gamot, laboratory, sa sarili niyang bulsa, pero at the end wala siyang marireimburse dyan. Tapos pagdating sa billing, ang na-cover lang is 2,000, 3,000. Uy, kapag manggagawa ka, mandatory kailangan mo magbayad ng benefits. Hati pa nga yung kumpanya at empleyado, nakakaltasan pa nga kinsenas katapusan. Pero kapag kailangan na natin yung serbisyo, ang daming requirements, samantalang yung mga hindi manggagawa. Pero hindi ko naman inaano yung mga hindi manggagawa, walang mandatory benefits, pero pag nilapit sa malasakit, wow, zero balance. So yun, hindi ko mag-gets. Ang hirap pag wala tayong idea dito, no? Wala bang mandatory seminar dito? Or something pinapabayaan ng gobyerno na magkanya-kanya tayo pagdating sa pagkalat ng kaalaman? Do your own research. Parang ang hirap, Pero yun na nga, at the end, ang pinaka-bottom line ko dito, mas malaki po talaga yung benepisyo na kukuha sa malasakit compare sa PhilHealth. So yun lamang po. Sino na nakagamit ng malasakit and PhilHealth? Ano masasabi niyo about dito? Yun lang. Bye. Utang inang PhilHealth. Pati ang mga senador at congressman sa BICAM, utang ina nyo rin. Bakit putang ina yung PhilHealth? Ayan tingnan ninyo kung magkano gastos nila sa Christmas party at saka sa 30th anniversary nila. 138 million. Pera ng manggagawa yan. Pera ng mga contributors yan ng PhilHealth. Ano yung mga gusto nilang pagkagastosan? Ayan putang ina, coffee table book. O gusto nilang magkaroon ng mga anniversary logo display. O special token para sa mga empleyado daw nila. Tumbler, shirt, jacket, button, tote bag.
Meron pang anniversary shirt, rep magnet, katsabag. Oh, tapos meron pa silang sports meet na 32 million. Ilang milyon niyang hayop na yan? Pera namin yan. Kundi ba naman talaga makakapal ang mga mukha ninyo? Ano na naman kaputang inahan ng ginawa ng mga magagaling yung senador at saka congressman. Ayan, tingnan ninyo. Tinanggalan ng budget yung PhilHealth, no? Wala na yung government subsidy na tinatawag sa Universal Healthcare Law. Ayan, oh. PhilHealth. Ayan, oh. Blanco. Zero. Putang ina. Ano depensa ng mga senador at congressman? Meron daw naman kasing 600 billion na reserve fund ang PhilHealth. Mga bobot tanga pala kayo eh. Reserve fund, syempre kailangan ng pondo na yun na nakareserba para doon sa mga extraordinary na mga sakit. At saka kapag baka mamaya biglang magkaroon ulit ng pandemic, kailangan yun ng mga lahat ng manggagawang Pilipino. At isa pa, sabi ng Universal Healthcare Law, dapat ang gobyerno may subsidy dyan sa PhilHealth. Bakit? Kasi doon sa Universal Healthcare Law, kinover lahat ng PhilHealth ng batas para pati yung mga hindi nagko-contribute pwedeng maka-avail ng mga PhilHealth na benepisyo. Sino nga yung pagsha-shoulderin nyo yan? Ito yung mga contributors ng mga manggagawa. Wala nang contribution ng gobyerno. Ano, kami-kami na lang to. Sa nabali kung walang pera ang gobyerno napakaraming pera ng gobyerno. Saan nyo inilipat? Akap. Yan 26 billion, naghati pa kayo mga senador at saka congressman. Ayuda na naman kasi eleksyon. Ano pa tinanggalan nila? Ayan o, DepEd, 12 billion. CHED, 30 billion. Free college support, 3 billion. DSWD, 96 billion. Tapos yung PhilHealth, tinanggal yung 74.4 billion. Yan lahat yung mga tinanggal ng mga senador at congressman dahil hindi daw nila prioridad yung mga departamento nga, edukasyon, kalusugan. Nilagay ng mga magagaling na senador at congressman yung mga pondong nawala. Ayan o, DPWH, dinagdagan ng 288 billion. Biruin mo, 1.1 trillion yan DPWH. Alam naman natin kung saan lahat napupunta yan eh. Congress, yung sarili nilang pera, dinagdagan nila ng 18.8 billion. National Defense, 8.9 billion. Mga state universities, ito medyo pwede pa to, 7.2 billion dinagdag sa mga state universities. Pero yung Office of the President, dinagdagan pa nila ng 5.4 billion pesos. Sa dinami-dami ng senador at saka congressman na umattend yung BICAM na yan para aprobahan yung budget na yan, si Bato de la Rosa, Risa Ontiveros at Mig Zubiri ang hindi pumirma dyan sa BICAM na yan, sa budget na yan. Tapos si Bongo, hindi siya umattend. O sige nga, sinong hindi mapapaputang ina dyan sa nangyayari na yan sa budget ng bansa natin? Kung hahayaan na lang rin pala tayo ng gobyerno na tayong mga manggagawa ang mag-shoulder ng PhilHealth na yan, mas mabuti pa, wag na tayo lahat magsibaya. Total, yung gobyerno ayaw niyang ibigay yung subsidy na nasa batas na dapat niya ibigay dyan sa PhilHealth.